Tutok lang ha. Naglagay lang ako ng slides para meron kayong makikita. Pero, namnamin natin ang bawat pagkakataon. Importante yung revelation ng Diyos, hindi yung revelation ng tao. Maliwanag tayo? Kasi marami nagsasabi, kami ang tamang relihiyon, kami lang ang tama. Pero ang tanong, yung bang religion na yan ay talaga niya ang sinabi ng Diyos. Di ko sinasabing tamang EFC, ang sinasabi ko, tama ang salita ng Diyos. Okay? So, let us read the Word of God. In Matthew 16, 13 to 19, Peter declares that Jesus is the Messiah. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets." "But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by the flesh and blood, but by my Father in heaven." If you notice the scripture, ang tao mayroon ding revelation about the Lord Jesus Christ. Si Kristo daw, si John the Baptist, si Elijah, si Jeremiah, malabo. But God revealed to Peter, anong sabi? "You are the Messiah, the Son of the living God." Okay, this was not revealed to you by flesh and blood or by man, but by my Father in heaven. That is why, church, very important, ang ma-receive natin revelation, hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos. Amen. Okay? And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades or hell will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. I pray today, in the name of Jesus, you will receive the revelation from God, not from men. Okay? Ho, maraming nagsasabi, iba-iba. Sa bandang huli, Jenny, marami na talaga nalilito. Ano na ba talaga ang tunay? Let's go back to the Bible. Okay, now, let's discuss this. God's concern and interest. Importante sa buhay na ito, ang concern ng Diyos at ang interest niya ang natutupad natin. You have your own interest, but I want you to know God has also His own interest. Okay? Ano ba interest ng Diyos? Isahin natin. Matthew 16:13, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, "Who do people say the Son of Man is?" Hindi sinasabi ng Diyos, anong tingin nila? Gwapo ba ako? Ano sabi nila? Wala ho. Ano lang ang sabi ng Diyos? Sino ako? Sabi ng mga tao. Maliwanag ba tayo? Anong interest ng Diyos? Tingnan natin. God's interest and concern is for people to know Him. Amen. Ano lang ang interest ng Diyos at ang concern ng Diyos? Makilala siya ng lahat ng tao. Amen. Okay? Linawin po natin ito, mga kapatid. Huwag tayong magkamali. Kasi marami tayong concern sa buhay, pero gusto ko yung concern mo sa concern ng Diyos mag-align. Ano lang ang concern niya? Makilala siya ng lahat ng tao. Mamaya madadaanan natin yan kung bakit ganon. Bakit ba? Okay, knowing somebody accurately will lead you to, pag kilala mo isang tao, dadalhin ka nito saan? Una, trust the person. Di ba pag kilala mo ang tao, madaling magtiwala? Amen ba? Amen. Madaling magtiwala pag kilala mo tao. Okay? Pangalawa, put your confidence on Him. Ano ibig sabihin? Pag kilala mo isang tao, gumagaan loob mo at madali mong ibigay yung kumpiyansa mo sa Kanya. Tama ba? Amen. Lastly, feel secure that He is always there to help you in times of need. Pag kilala mo tao. Maliwanag? Same thing with God. Gusto ng Diyos makilala mo siya. Bakit? Para madali ka na lang magtiwala sa Kanya. Are you there? Amen. Kaya mayroong iba nahihirapan magtiwala sa Diyos. Bakit? Kasi di naman nila ganun makilala ang Diyos. Pag kilala mo ang Panginoon, madaling magtiwala. Wala kang pakialam kung ano nangyayari. Kahit hindi mo kontrolado ang pangyayari, nagtitiwala ka sa Panginoon na sinasabi mo, Diyos ko, mayroong kang gagawin sa gitna ng hindi magandang pangyayari sa buhay ko. Amen. Why? Because I know you. Ito lang naman ang kailangan eh. Makilala mo ang Diyos.
Madaling magbigay ng kumpiyansa sa Kanya. Ang tao, magaling mangako. Tama ba? Magaling mangako ang tao. Ako bahala sa'yo. Pagdating doon, bahala ka sa buhay mo. Sa Diyos, iba. Pag kilala mo siya, gusto niya makilala mo siya para madali yung kumpiyansa mo nasa Diyos. Look at me. People will turn their backs against you. Tatalikod ang tao sa'yo. Maniwala ka hindi. Why? Because ang tao may sarili din yung problema. I'm not telling you huwag ka magtiwala sa tao. Magtiwala ka, pero I want you to know. You want me to explain to you? Ang tao namamatay. Amen. Asang-asa ka sa Kanya, pag nawala siya, paano ka? Asang-asa ka sa Kanya kasi mayroon siyang resources. Paano pag naubos ang pera niya? Paano ka? Amen. Ang Diyos, hindi na mamatay. Amen. Ang Diyos, hindi na mamulubit, hindi na uubusan. Amen. Put your confidence in God. Paano ka magtitiwala sa Kanya? Paano? Pag kilala mo siya. Paano pa, Jenny? You feel secure that He is always there to help you. People may fail. Mag-fail ang mga tao, natulungan ka. Pero ang Diyos kailanman pag kilala mo siya. At ang Diyos, by the way, papakilala ko siya sa inyo. Palagi siyang dumarating just at the right time. Amen. Sabi sa katabi mo, just at the right time. Hindi ang Diyos nauna, hindi na siya nahuhuli. Tama lang. O ikaw, baka masyado kang apurado. Lord, ngayon na! Ay, hindi pa niya time. Amen? Amen. Lord, bakit wala pa hanggang ngayon? May maghintay ka. Tinawag mo pang Lord, ikaw naman masusunod. Amen? Amen. Importante kilala mo. Nag-pray ka, wala pang sagot. Kilala ko Diyos ko, tapat siya. Amen. Okay? Pag kilala mo, madaling umasa. Amen. Nalala yung kwento ng isang Christian, Meralco. Ulitin natin kasi maganda yan eh. Pray siya. Dumating ang disconnection notice. Friday ang bayaran. Wala na talaga siyang pera, 2,000 pabayaran niya. Okay? Friday. Dumating ang notice, Tuesday. Pray. Lord, wala talaga kami pera, tulungan mo kami. Wednesday, wala. Relax pa kasi Friday pa. Thursday, pray ulit. Wala. Medyo iba na yung prayer. Medyo may hinig ka na konti. Lord. Okay? Pagdating ng Friday, morning, hanggang alas 12, wala pa rin. Iba na ang prayer. May kasama ng garal-gal at saka luha. Pray ulit! Alas 3 ng Friday, wala pa rin. Nalilate ba si Lord? Nalilate ba si Lord? Kailan ang sarahan ng Meralco? Di ba alas 5? Alas 4, pray ulit! Wala pa rin! 4:30. Iba na. May nginig, may luha, at saka may luhod na. Pagdating ng 4:35, may tumawag. Dumating ang pera, 4:40. Takbo sa Meralco! Pasara na yung guard! Hintay! Dumating sa harapan ng teller, 4:58. Nalilate ba si Lord? Hindi. Lang kamay mga tao. Alam ng Diyos kung kailan tumugon. Kailangan lang kilala mo siya. Amen. Amen? Tuloy natin. Concern ni Lord John. Look at Paul. But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For whose sake I have lost all things, I consider it garbage that I may gain Christ. Tingnan mo si Pablo, mayaman si Pablo, matalino si Pablo, halos na sa kanya na lahat. Pero nung makilala niya si Kristo, sabi niya, lahat ng meron ako, itinuring kong wala. Bakit? Makilala ko lang si Kristo. Maliwanag ba tayo mga kapatid? I'm not saying na bitawan nyo lahat. Ang sinasabi ko lang, kung mayroon mang kayong pagsikapan sa buhay na ito, tayong lahat, makilala si Kristo. Because Jesus, only Jesus can take you to heaven. Only Jesus can supply all your needs. Di po si Lord concerned ngayon sa umagang ito. Maybe I sound so
dogmatic today, but I want you to know, He's not concerned about your problem today. Why? Kaya niya naman sagutin yung problema mo anytime. Amen. He's not concerned about your sickness today. Amen. Why? Because He can heal you anytime today. Amen. Anong concern niya? Sister Lara, makilala mo lang siya. Sister Tess, makilala mo siya. Why? Kasi pag kilala mo, madali na lang magtiwala. Pag kilala mo, madaling magbigay ng kumpiyansa. Pag kilala mo siya, alam mo, tutulungan ka niya anytime. Lalo tayo? That's the concern of God. Now, tingnan natin. Some inaccurate knowledge about the Lord Jesus Christ. Ano yung inaccurate? Hindi tamang pagkakilala tungkol sa Diyos na natin. They replied, some say John the Baptist, others Elijah, and still others Jeremiah, one of the prophets. Hindi tamang pagkakilala. Bakit? Hindi naman si Kristo propeta lang eh. Amen. Okay? Tingnan natin. Inaccurate knowledge about the Lord Jesus Christ will lead you to a wrong understanding. Pag mali ang pagkaunawa, kaya nga po, ang Diyos, ako'y pinagpapasalamat dahil nililiwanag niya sa atin lahat dito. Pag tama ang pangunawa mo sa isang bagay, madaling magtiwala at madaling gawin ng mayroong passion. Amen. Ano po ang mangyayari? Dadalhin ka nito, pag mali ang pagkaunawa mo, dadalhin ka nito sa kalalagayan na ano? Una, kapos sa blessing. Pindutin mo. Sige, pindutin mo. Okay? Kapos sa blessing. Pag mali ang pagkaunawa mo sa Diyos, kapos palagi blessing. Sino rito gusto kapos palagi blessing mo? Anong gusto natin? Mahapong blessing, di ba? Ano pa? Kapos sa joy. Kapos sa peace. Ano ibig sabihin? Pagka mali ang pagkaunawa mo tungkol sa Diyos, ano mangyayari? Kapos lahat ng tinatanggap mo sa buhay. Now, Pastor, paano ba nakikilala si Lord ng hindi tama? Eto. Examples of inaccurate knowledge of Him. Una, kailan ka nagkaroon ng maling pagkakilala sa Diyos? When you only call Him in times of need. Bato-bato sa langit, tamahan ka sana. Kailan mo lang tinatawag si Lord? Pag kailangan mo siya. Yan ang maling pagkakilala. Bigay tayo ng example. Una, when you leave the house, ginagawa mo siyang security guard. Ilan sa inyo ngayon umalis ng bahay? Lord, alis kami. Pakibantayan yung bahay. Kanya ba kayo? Aso walang ganito dito. Ha? Mali yan! Ba't mo gagawing security guard si Lord? Pag kilala mo siya at hindi mo sabing batayan yung bahay, automatic magpapadala siya ng anghel. Bakit? Kilala mo siya eh. Ano ba? When you run out of money, ginagawa mo siyang bangko. Ano ka ba? Pagkitanong yung katabi mo, tama yan, di ba? Pag may pera, di mo naalala si Lord. Kasi mali ang pagkakilala mo sa Kanya. Kung kailan kakapos, saka mo siya babalikan. Nung ikay may pera, masaya ka, di mo siya naalala. Ngayong walang-wala ka na, balik ka sa Kanya. Anyari. Okay? Ano ba? When you are sick, ginagawa mo siyang doktor, o di kaya hospital. Pero nung malakas ka, saan ka? Saan ka nung malakas ka? Sa mall. Nasaan ka? Nagma-mountaineering ka. Mountain climbing. Kasi malakas ka. Nung nakahiga ka sa banig, anong sabi mo? Lord. Lord. Akala kambing pa yung tawag mo. Lord. Are you there? Bakit anong katabi mo? Okay ba? Yumuyok ko yung iba eh. Okay? Ano ba? When you are afraid, pag takot ka, ginagawa mo siyang bodyguard. Lord, protektahan mo kami. Pero nung ikaw ay nasa magandang kalalagayan, walang bodyguard. Are you there? Pag inaccurate, kapos din ang mga natatanggap mo. Paliwanag ba tayo? Pagkasasa sa katabi mo, magbago tayo. Okay? Kailan mali ang pagkakilala mo? Pag tinatawag mo lang siya, pag kailangan mo siya. Look at me. Ang Diyos may kailangan ka o wala, nandyan palagi. Uulitin ko. Pag nandyan siya palagi, may kailangan ka o wala.
Palagi siya nagbabantay sa'yo. Amen. Di ba binasa ni Oliver kanina? Ang Diyos di natutulog. Amen. Nakikita ka niya palagi. Amen. Kaya nga walang pangyayari sa buhay mo na hindi niya alam. Amen. At ikaw magandang balita, pumalak pa hanggang kaya mo, alam niya nila solusyon sa kailangan mo. Bakit? Walang imposible sa Diyos. Okay? Sabihin natin. God's confirmation of His disciples' knowledge about Him. Tinanong niya yung mga tao. This time, disciples tinanong. Tinanong yung mga Christians. Lahat ng Christians, magsabi ng amen. Amen. Ito naman ang tanong ni Lord sa atin. What about you? EFC people? What about you? He asked, who do you say I am? Tanong, sino si Kristo sa iyo? Sino si Kristo sa iyo? Bakit kailangan ng Lord ng confirmation? Bakit? Ito sagot. The Lord Jesus Christ wants us to be certain of our knowledge and revelation about Him. Gusto niya sigurado. Bakit? To ensure that His wonderful plans and blessings could reach us without hassle and delays. Amen? Amen. Kasi pag kilala mo si Lord, darating ang biyaya, sinisigurado ng Diyos, kilala mo siya. Para ano? Para pag-release siya ng blessing, wala nang tanong-tanong, walang hassle, walang delays, makarating sa iyo kagad. Amen! Amen. You know, why I'm preaching you today, I believe the Lord is speaking to your spirit right now. Pag kinausap ka ng Diyos, mag-repent ka na kahit sa isip lang. Lord, I want to receive your blessings today. Then, know God. You want things to fall in place in your life? Sino rito yung buhay mo parang wardi-wardi? Yung buhay mo parang nagkawendang-wendang yung buhay mo. Gusto mo mayos? Amen. Ano? Gusto mo mayos? Amen. Know God. Yun ang sagot. Kilalanin mo lang ang Diyos. Aayos lahat sa buhay. Amen. Maliwanag tayo? Amen? Amen. Alapakan natin si Lord. Glory to God. Ino-confirm lang ng Diyos kasi marami sa atin pagkakilala sa Diyos, mali. Ang akala natin si Lord, Panginoon, kaya nga sir, minsan ang Panginoon nagiging Panginoon. Panginoon. Puro hingi. Yeah. I pray, one day darating tayo sa ganito. Pag nag-pray tayo, Lord, I praise you, I worship you. You are my Savior, you are my God. Mag-i-end ang prayer mo, wala ka nang hinihingi. Amen. Ba't ka pa hihingi? Eh, alam mo na, kilala mo siya. Amen. Eh, tatay nga eh. Pag tuition ba ni Crisel, nangihingi pa siya. Automatic, hindi na. Bakit? Obligasyon mo yan, bayaran mo. Andiyan ka? Amen. Andiyan ba kayo? Amen. Alam na Diyos ang obligasyon niya sa atin, kahit hindi ka na manghingi, alam niya na. Kung kilala mo siya, hindi mo siya kilala, anong ginagawa mo? Bungad pa lang ng prayer. Pahingi, Panginoon. Pahingi. Natapos ang prayer mo, Lord, I claim yung hinihingi ko. Hingi pa rin. Mangyayari yun. Alam mo, minsan, pwede itong mga anak ko, naturuan mo sila eh. Di sila mahilig manghingi. Pero alam siguro, nakakainis siguro ikaw yung tatay, tuwing harap ng anak mo, kahit saan ka humarap, kada harap, puro ganon, di ba nakakainis din? Hindi mo lang muna kukunin yung tsinelas mo, at saka, nakakainis din yan. Buti na lang, hindi ako ang Diyos. Buti na lang ang Diyos, kahit ilang ganun mo, di siya napipikon. Pagkasabi sa katabi mo, pasalamat ka. Kaya ngayong umaga, pinapakilala siya ng God, the Father sa atin. Manghingi ka o hindi, ibibigay niya bakit alam niya obligasyon niya. Amen? Ay! Ay! Andiyan ba kayo? Yung hangin, humihinga ba lahat dito? Yan o, binibigay niya, obligasyon niya yan. Buti niyo si dinakalimot iyan, kung nakakalimot siya, biglang sabi niya, pakipatay nga yung hangin, walang hangin darating. E di itim tayo lahat dito ngayon. Alam niya, obligasyon niya, na pagkising mo sa umaga, hihinga ka, ang hangin dito. Amen. Ba't di naubos ang tubig? Bakit di naubos ang tubig? Nakita mo, hihigupin at ibubuhos rin. Hihigupin at hindi niya nakalimot. Obligasyon niya yan eh. Andiyan ka. Andiyan ka ba? Okay? Kaya
Kaya kinu-confirm na Lord para walang hassle, walang delays, ma-receive mo agad yung blessing mo today. Amen. Okay, tuloy natin. God the Father's revelation about the Lord Jesus Christ. Dito po, gusto ko pakinggan niyo mabuti. Di ko alam kung makakatuloy ako, basta tapusin natin ito. Eto na. Sumagot si Pedro, "You are the Messiah, the Son of the living God." Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Amen. Yun ang revelation dumating. Hindi sinabi ng tao, hindi sinabi ng magaling na teacher, sinabi ng Diyos mismo. Okay, tingnan natin. Pag sinasabing Mesias o Messiah means Savior. Amen. Anong klaseng Savior si Jesus? Sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Amen. Pag sabi sa katabi mo, sa lahat ng aspeto. Okay, makinig kayo mabuti ha. Kasi alam natin, si Kristo nagliligtas lang sa Spirit. Hindi ho. Una, spiritually. Ano sabi sa Bible? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ano si Kristo? Savior saan? Sa ating kaluluwa. Bakit yung kaluluwa ng isang tao wala kay Kristo, pupunta sa impyerno? Pero pag dahil kay Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo, yung kaluluwa ng tao na yon na sumampalataya kay Jesus, inalis sa impyerno, hallelujah, nilipat sa langit. Sino si Kristo? Savior ng alin? Ng ating kaluluwa. Amen. Okay? Hanggang dyan lang ba? Hindi ho. Emotion. Sino rito yung mga na-hurt? Na-hurt. Laki na po na sa mga emosyon natin. Mabilis ma-hurt. Asa wala. Kaharap ko yung mga strong. Di ba minsan salita lang? Alam niyo po, pwede po ba akong mag-share sa inyo ngayong umaga? Mag-ingat tayo sa salita natin. Pagtamaan ka sa katawan, okay pa eh. Alam ba, nabunggo ka sa kanto, nagkapasa, mabilis gumaling eh. Mga ilang linggo lang, gagaling na, di ba? Subukan niyo yung salita. Kahit taon na, di pa rin kumagaling. Let us take care of someone's emotions. Amen? Amen. Ingatan natin yung emosyon ng iba. Bakit? Ang salita ang pinakamatalas na sibat at espada at punyal. Na pag na-release mo yan, it will take years para gumaling. Mabuti pa nga nabunggo dyan sa kanto, papasa lang yan. After 2 weeks, wala na. Pero ang salita, inaabot ng taon hanggang minsan yung iba nagpaun na sa hukay, dala-dala pa rin. Amen. Pagkasabi sa katabi mo, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Wala tayong iniisip. Ikaw napakabatugan mo. Alam mo, di magkasalita yung tao, pero dala-dala niya sa puso niya. Ano sabihin niyan? Oras na umasenso ako. Ano sabihin niya? Bukas, lulukod ang mga tala. Naka natin, nagkakaroon tuloy yung tao na sama ng loob. Amen. Yan delikado pag ito sabihin. Umabaw na sa loob. Kakalusin na kita. Yun ang delikado. Kaya minsan pag hindi ka maingat sa nasabi mo, nagkakaroon ng gulo eh. Amen. Pwede, pakisabi sa katabi mo, ito, maganda ito sabihin natin eh. Kung hindi rin lang naman makakabuti, huwag mo na sabihin. Amen? Amen. Kasi pag physically hurt lang, okay lang eh. Mabilis eh. Pero pag emotionally, matagal. Amen. Amen. Encourage na lang natin yung tao. Nakita mo talaga medyo may pagkabatogs. Sabihin mo, alam mo, maganda rin yung nagkatrabaho para ma-exercise ang katawan eh. Ha? Maganda yung nag-iigib pa minsan-minsan. Para yung mga muscles mo, medyo gumagalaw din. O hindi mo nasabi, ang ganda nga, no? Nag-release ba natin? Sabihin mo na lang kasi,
Kung negative ang sabihin mo, i-convert mo na lang sa positive para mas maganda. Malakas kumain. Issue rin yan. Okay? Ano sabihin mo? Maganda. Grabe, ang ganda ng appetite. Ang tindi ng appetite mo. Masarap ba kumain? Ang ganda mong tingnan. Pero, mayroon pang wala eh. Pa kumain. Sa nangyayari, i-convert mo lang. Andiyan ka ba? Amen. Emotionally, ito sabi. Savior din natin siya. Ano sabi niya? Juan 14:27. Peace I leave with you. Kapayapaan, iniiwan ko sa inyo. Ang kapayapaan ko, binibigay ko sa inyo. Ito ay hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabagabag, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Amen? Savior siya ng emotions mo. Amen. Ano yun na? Ano yung bumabagabag sa'yo ngayon? Peace I give you. Anong klaseng peace? It's a peace that the world cannot give. Amen. Di kayang ibigay ng mundo. Ano lang ang kayang ibigay ng mundo? Iaaldab ka lang. Pagkatapos masaya ka. After ng aldab, wala na rin. Amen. Amen. Ano na? Amen. Masaya ka lang during eh. After, wala na. Birthday parties. Maganda rin ang birthday parties. Pero after ng birthday parties, wala. Birthday party, wala na rin eh. Balik sa dati. Are you there? Amen. Pero iba ang Diyos, nagbibigay siya ng kapayapaan. Bakit kapayapaan? Bakit kapayapaan ang binibigay sa'yo? Bakit? Kasi pag payapa ka, masarap mag-isip. Amen. Pag payapa ka, ang sarap magtingin-tingin. Amen. Subukan mong balisa ka. Wala kang isip. Ama? Pag balisa ka, hindi ka rin makapag-diskarte. Bakit? Parang napaparalisa ka. Kaya sabi ng Lord, peace I give you. Shh. Kung yung emosyon mo ngayon ay medyo tagilid at wasak, kailangan mo ng peace of God. Yeah. At ang sabi ni Lord, peace I give you, ibinibigay niya libre para sa iyo. Kailangan mo lang siya. Ito ang kaya ng Diyos. Daw, punta tayo sa physical. Ito, gusto ko magtutok dito. Kayanin niyo to. Amen. Physically, Savior din siya. Yes. Sasabi niya. Isaiah 53:5. But He was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. And by His wounds, we are healed. Tayo ang dapat bugbugin. Tayo ang dapat pinako sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng kasamaan natin na dapat tayo parusahan, kinuha niya lahat. At sa kanyang mga latay, ikaw ay makaligtas. Palapakan natin ang malakas ang Diyos na buhay. Kita mo, pag hindi mo kilala si Lord, akala mo, nilatayan lang siya sa krus. Hindi. Yung kanyang mga latay, kasama roon yung ating kagalingan. Amen. I don't care what kind of sickness you have. My God tells you, by my stripes, you are healed. Amen? Savior din natin sa pagdating sa physical. Hindi pa ako tapos, meron pa. Physically, Psalms 103 verses 1 to 3. Biblical po lahat yan. Pakibasa po ng mayroong almusal. 1 to read. Praise the Lord, my soul, all my inmost being. Praise His holy name. Lakas! Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Ano yun? Who forgives all your sins and heals all your diseases. All! 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 I don't care what kind of diseases you have. He forgives all your sins. Ang Diyos pag nagpatawad, walang malaki, walang maliit na kasalanan. Pag kasalanan, papatawarin niya kahit ano. Amen. Right there? Amen. Yung iba sa iyo, di maka-move on. Nandito na sa kasalukuyan, ang utak nyo nandun pa rin sa likod. Paano pag matuklasan nila? Paano pag ano? Tapos na yan! Amen.
Amen? Amen. At anong klase? Walang nire-respetong sakit si Lord. Amen. Wala siyang pakialam kung piksa o anumang sakit yan. Ang sa Kanya, lahat ng sakit, small, big, large, atin lahat yan. Amen! May God! Can we shout, praise the Lord? Ito Diyos natin, kilalanin nyo kasi. Amen. Akala nyo, spiritual lang. Hindi. Pati emosyon mo, iayos niya. Pati physical mo, iayos. Di ba ang sarap? Amen. Pagka ikaw ay walang karamdaman, Amen. na tuwing paglingon mo ng ganun, automatic nakalingon ka, hindi yung pag lumingaw, kasabay katawan. Bakit anong stiff neck? Are you there? Amen. Hindi pa ako tapos. Physically, Savior ba natin siya? Oo! Ito pa. Mayroon din, believing in God doesn't concern with what we feel and what's our body condition. Believing in God is simply taking His word as the only authority. Amen? Amen. Sabi ng katawan mo, aray, ang sakit. Anong sabi? Ngayon, kung papakinggan mo yan, ihihiga mo yan. Amen. Amen. Masakit! Ihihiga mo. Amen. Kailan ba ako? Miyerkules? Pagbangon ko, sakit ng ulo ko. Gusto ko i-text si August. Ikaw na lang muna. Sakit ang ulo ko. Pero, sabi ko, teka muna. Ang sabi ng Bible, He will heal all my diseases. Amen. Punta ako. Partida pa yan, nagdadrive pa ako niyan. Masakit ang ulo ko. Sinusundo ko pa sila. Pagdating doon, when I begin to preach, hinahawakan ko. Ang sabi ng aking katawan, kunin niyo to ha, mabigat. Ang sabi ng aking katawan, masakit ang ulo mo, ihiga mo yan. Ang sabi ng Panginoon ko, I will heal all your diseases. I preach, after the preaching, tanggal ang sakit ng ulo. Amen! Ang hina pa ng pakyan! Tanggal! Why? Pinapakinggan ko ang sinasabi ng Diyos ko. Ang tunay na pananampalataya sa Diyos ganito, huwag mong pakinggan ang sabi ng katawan mo, mataas yung high blood mo. High blood na mataas pa. Okay? Mataas ang blood pressure mo. Ang sabi ng Diyos ko, pinagaling niya ako. Kilala ko siya eh. Amen. Amen? Amen. Are you there? Amen. I don't listen to my body, I listen to God. But I want you to realize, ha? Kung ikaw naman abusado, galing ka sa basketball, bigla ka naligo, tapos bigla naghinang katawan mo, huwag mo sabihin, God will heal me. Kalukuhan mo yan. Are you there? Are you there? Amen. Balance ang toro natin, ha? Hindi yung inabuso mo yung katawan mo, di ka natulog. TV ka lang ng TV. Alas 3 na, TV ka pa rin. May TV ka na. Andiyan ka. Hey, the Lord will heal me. He will heal all my diseases. Dapat kasi natulog ka na. Andiyan ka. Amen. Hindi ka galing yan. Center. Pag sasabi mo, center yan. Center. Sa center ka pumunta, wag kay Lord. Pero pag ikaw ay nagpahinga ng maaga at biglang talaga iningatan mo ang katawan mo at mayroon dumating na diseases, I'm telling you, it's not your battle, it's God's battle. Maliwanag ba? Balance! Balance ba? Pero pag resulta ng abuso mo, magbayad ka. Pero kung resulta lang ng gawa ng kalaban, lahat ng gawa ng kalaban, kayang pawalang bisa ng Diyos. Hallelujah! Ano sabi ng Bible? Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. I would rather believe sa salita ng Diyos kaysa sinasabi ng katawan ko. I would rather believe sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Sabi ko kay Mami Tess, anong paniniwalaan mo? Yung sinabi ng Diyos na pinagaling ka niya? O yung sinabi ng tao? You know, I do not discount doctors. I love doctors. By the way, isa sa apostol ng Panginoon si Lucas, doktor. Amen? Pero sir, ito kasi ang sabi ng doktor, pag hindi niya na kaya, mayroon siya sinasabi, di ba? Ano sabi niya? Ipasa. Tama? Yung doktor, pag hindi niya na kaya, nag-aral yan ng almost 10 years. Nagmamaster pa yan, at ang sabi niya pag hindi na kaya, ginawa ko na lahat.
himala na lang ang pwede magligtas sa kanya. And by the way, hanggang tumatalib niya. Si Dr. Taning, hanggang 12 na lang siya. Ipasa Diyos na lang natin. Amen. Pero magkilala mo si Lord, bago ka pumunta kay Dr. Taning, ipasa Diyos mo na muna. Amen. At pag pinasa Diyos mo na, baka hindi mo na ma-meet si Dr. Taning. Bakit? Ang galing ka niya. Amen! Lahat ng may karamdaman, receive your healing in the name of Jesus. He is your Savior! Amen! Amen? Amen. Di pa tapos si Lord, meron pa. Bukod sa physical, meron pang protection. Mayroon tayong physical protection. You want to know this? Amen. Diba ngayon, wala ka na makita ng ano eh. Minsan, hirap na ng safety today. Napanood ko sa TV, may bahay, ang taas ng bakod, pinasok pa rin. Pinatay yung babae. Paano na tayo magkaroon ng protection? Buti yung mga Marines natin dito, kaya nila protektahan sarili natin. Hindi naman tayo Marines lahat. Amen. Amen. Iba nga sa atin, hindi nga marunong sumalag. Heather? Amen. Kasi sa tabi mo, jogging-jogging din kasi. Sanay ka mag-jogging, bilis ka tumakbo. Eh wala man nag-jogging, kaya pagtakbo, isang kanto lang, wala na. Tingal na. Pero, it's okay. Mayroong protection. Ano sabi ng Bible? Basahin niyo ng malakas. 1, 2, read. For he will command his angels concerning you to guard in all our ways. Woo! May anghel na pinapadala ang Diyos para ingatan tayo. Amen. Kaya wala ka na pupuna. Pag minsan, pag mayroong mga nangyayari, mga muntik-muntikan lang. Amen. Ako naniniwala, inuusog ng angel ng muntikan. Amen. Bakit? Sapul ka talaga dapat. Pero, kasi ganito, uutusan niya mga anghel niya para ano? Para ingatan ka sa lahat ng ginagawa mo. Saan ka man pumunta. Amen? Now, tingin. Inutusan kita. Bantayan mo si Sir. Bantayan mo siya, ha? Ikaw ang bahala sa kanya. Sabi ng angel, opo. Sino nagutos? Si Lord. Ano sabi ng angel? Ano, bali? Mananagot ako kay Lord? Satanas, wag mong galawin yan. Bakit? Ako makakalaban mo. Bakit? Mananagot ako sa Lord pag hindi ko yung mabantayan. Amen. Kaya wala kang dapat ikatakot sa lahat ng sandali sa buhay mo. Bakit? Andun ang mga anghel na inutusan ng Diyos. At ayaw nila managot kay Jesus. Amen? Kaya ang sarap na po. Kita mo, magkilala mo si Lord? Ang sarap na buhay eh. Amen. By the way, anong purpose ng mga angels? To minister. Amen. You want healing today? You know, there are angels around us. Amen. Kasi kung nasaan, pinapangaral ang salita ng Diyos, nandito sila. Amen. Hindi mo na sila makikita. Kaya nga nag-aabang sila iyan. Pag sabi niyan, Lord, I want peace. Nagmamadali ang anghel, kukunin yung peace sa langit, ibibigay sa iyo. Amen. Whatever you need today, the angels will minister to you. And He will bring what you need today. Why? Para paglabas mo dito. Nandito ka. Amen! Kita mo, pag kilala mo si Lord, nag-iiba pananaw mo. Amen. Umu-okay na ba kayo? Amen. Ha? Di ba tapos, ha? Ito pa. Saan? Ay, pambihira. Amen. Hallelujah. Savior din siya financially. Sagot, yes! Amen. Grabe pala ito si Lord talaga. Kita nyo, ang alam nila, niligtas ako ni Jesus sa Espiritu. Paano emosyon mo? Ito, wasak ako. Paano katawan mo? Ito, pipira-piraso na lang. Hindi, Savior din siya. Pati bulsa mo. Amen. Amen. Why? Bakit pati financial? Kasi kahit gano'n ka strong spiritually ka, kahit gano'n ka payapa yung mind mo, kahit gano'n kalaki ang katawan mo, kahit strong, pagbutas ang bulsa mo, pag-isa sa tabi mo, stress. Yes. Tama? Amen. Tama? Amen. Ang hirap kaya ng malaking katawan, tapos butas ang bulsa. Amen. Amen? Amen. Kaya kasi di ako niwala sa sabi ng iba eh. Hindi, kahit walang pera, okay lang ako. Oo. Sabi ko sa'yo,
Sa Maynila, lahat ng galaw, pera. Tubig, bigay ng Diyos, nilagay finilter, 30 na per container. Tama? Pag humirap ang paghinga mo, hangin, hinuli, nilagay sa tangke. Oxygen. Nandito yun, nurse. Tama? May bayad? May bayad. Amen. Pero ba? Kung sasaktarin mo, kailangan mo pera. Huwag ka nang magpa-kaimbabaw. Kailangan mo yan. Praise God! He is our Savior! Financially! Ano sabi sa Bible? I can do all things through Him who gives me strength. Yet it was good to you to share in my troubles. Moreover, your Philippians knows. No, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set you from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving, receiving, except you only. For even when I was in Thessalonica, you sent aid more than once when I was in need. Not that I desire your gifts. What I desire is that more to be credited in your account. I have received full payment and have more than enough. I am amply supplied. Okay, now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent, they are a fragrant offering and acceptable sacrifice pleasing to God. And my God will meet all your needs, will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Kailan ma-release ang blessing ng Diyos? Kailan? The moment you give to His work. Amen. The moment you support for the expansion of His kingdom. Amen. My God will supply all your needs. Amen. Amen? What else? Ano sabi ng Bible? Financially, Deuteronomy 8:18. Basa, 1, 2, read. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so one gives His covenant, which He swore to your ancestors at 66. Sino magbibigay sa iyo ng abilidad para yumaman? Sino magbibigay ng abilidad para yumaman? Sir, linawin natin. Hindi pera binigay. Anong binigay? Abilidad. Ang sabi ko, abilidad. Amen. Mga estudyante, magsabi ng amen. Amen. Huwag mag-boyfriend, huwag mag-girlfriend. Pumasok, tapusin ang pag-aaral. Amen. Amen. Tapusin yung pag-aaral nyo. Okay? Ano meron dyan? Okay? Nakuha? Bibigyan ka ng abilidad. Hindi pera bibigay sa iyo. Kaya kita mo, Jenny, pag mali ang pagkakilala mo sa Diyos, ang prayer mo ganito, Lord, kailangan ko ng 10,000. Tapos para kasi one naman nagkabang, Masya na Lord, walang 10,000 na darating. Amen. Nuggets? Amen. Bibigyan ka ng abilidad. Anong pera mo? 800. Bibigyan ng abilidad, Sister Tess. Punta kang Divisoria. Bili ka ng saba. Bili kang kamote. Gagawin mo banana Q tsaka kamote Q. Kinabukasan, ang 800 mo nagiging 1.5. Amen. Ikot uli. Ikot uli. Ang sa marting mo 10,000. Amen. Ang sabi sa katabi mo, walang shortcut. Walang shortcut. Trabaho ka. Kailangan trabaho. Amen. Are you there? Amen. Are you there? Amen. He will give you the ability. Abilidad ang ibibigay, hindi cash. Amen. At yung abilidad, pag na-improve, magiging cash din yun. Amen. Amen? He's our Savior. Amen. Tuloy! Amen. Okay, tuloy. Who are blessed in the eyes of God? Sino ba talaga ang lubos na pinagpala sa mata ng Diyos? Ano sabi sa Bible? Jesus replied, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but my Father in heaven. Tingin sa akin. Sino ang pinagpala sa mata ng Diyos? Hindi po yung mayaman nasa Forbes Park, hindi po yung nasa Corinthians Garden. Ang pinagpala sa mata ng Diyos, yung kilala nila kung sino si Jesus sa kanilang buhay. Amen? At nakilala sa Panginoong Jesus, ay pumalakpak na malakas at tumigaw ng hallelujah! You are blessed in the eyes of God. Kita mo, nagkakamali tayo eh. Ang akala natin yung mga blessed, sino? Yung mayroong kotse. Pag wala kang kotse, hindi ka blessed. Ano ngayon?
By the way, yung kotse, hindi makarating sa langit yan. Amen. Sino lang makarating sa langit? Yung walang kotse, pero merong Kristo. Amen. Are you there? Amen. Matuto na tayo. Pag sinasabing pinagpala ka dahil kilala mo si Kristo, pag kilala mo si Kristo sa mata ng Diyos, pinagpala ka. Amen. 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 Ano ba sabi? Only those who receive the accurate revelation of who Jesus is. Kaya nga po, nililiwanag natin ngayong umaga sa tulong ng Banal na Espiritu. Maunawaan natin, kung mayroon man tayong pagsikapan, katulad ni Pablo, iiwan natin, itabi natin lahat. Makilala lang natin si Kristo. Amen. Yan ang pag-isipan natin ngayong araw na to. Kasi yan lang ang interest ng Diyos. When you face God, hindi masabihin ng Panginoon, Jenny, ikaw ba'y nagiging best employee of the month? Kaya, lahat ng pinaghirapan natin sa lupa, iiwan natin yan. Amen? Amen. Ano ngayon kung ako ang pinakamagaling na singer? Champion ako! Sa lahat ng laban, champion ako! Pagdating sa langit, hindi naman tanongin ng Lord eh. Ilang championship crown mo? Alam mo, tanongin niya? Kilala mo si Kristo. Bakit? Si Kristo lang kasi ang daan ng katuhanan at ang buhay. Amen. Ano mangyayari sa'yo ngayon? Umi-English ka po. By the way, Lord, who is Jesus? Wow! Di mo kilala si Lord. Kaya nangyayari sa play ka eh. Amen. I pray, look at me please, I pray, today, magsimula na kayong kilalanin si Jesus Amen. sa inyong buhay. Hindi niyo po pagsisisihan kung makikilala niyo siya. Amen. Siya lang ang matalik, tapat, at hindi nag-iiwan na kaibigan. Ayan, napasabi. Jesus Christ, the true foundation. Si Kristo ang tunay na pundasyon ng buhay. Look at me. May kanya-kanya tayong pundasyon, di ba? Amen? Merong iba, mababa ang pundasyon. Kaya konting problema lang, tumatalon sa building. Natatakot ako sa TUP, pag-pray natin yan. Yung anak ko, si Jan, kinukwento niya sa akin. Anong subject yan? Chemical. Ano ba talaga? Chemistry? Yung chemical engineering. Kasi daw maraming hindi nakapasa kasi itong mga teacher na to, kung nakikinig po kayo sa akin, mga teacher sa TUP, ang baba raw magbigay. Minsan binabagsak pa yung estudyante. Mayroong tenement dyan. Ilang floor yan? 7 floor. Umakyat daw sila yung mga estudyante doon ng mga bagsak, tumatalon. Yung chemical engineering na yan. Ang pambira yung ano na yan. Ang sa akin, simple lang naman. Bakit hindi nakapasa mga estudyante? Bakit may problema teacher? Kasi kung magaling na teacher, magaling din mga estudyante. Amen. Eh bakit talagang tumatalon? Problema tayo dyan. Sino rito mag-chemical engineering? Wala, di ba? Sino pundasyon? Sino pundasyon? Pag nagtatayo ka ng bahay, ano ang tinitibayan mo? Yung bahay mo nang tinayo, ang reklamo mo, naka1 milyon na, hindi pa tapos. Why? Because yung pundasyon dapat malalim. Why? Look at me. Ang buhay natin, pag walang pundasyon, laging tandaan sa akin sa gusto, may bagyong darating. Amen. Umabot na ako sa edad ko ngayon. Wala pa ako naranasan isang araw na wala akong kinaharap na problema. At ang problema habang tumatanda ka, palala ng palala. Pag mahina pundasyon mo. Tama? Amen. Pero pag matibay ang pundasyon mo, sasayawan mo lang ang bagyo. Oh, oh, oh. Pagtigil ng bagyo, oh. Sino ang matibay na pundasyon sa buhay na ito? Sabi sa katabi mo, Jesus Christ. Jesus Christ. Babahin natin ang sabi sa Bible. Kita niyo po, nung
na-receive ni Peter ang tamang revelation, na-receive nyo ngayong umaga, ano sabi? I tell you that you are Peter, I tell you that you are August, I tell you that you are Tess, I tell you that you are Julius, I will build my church, and the gates of hell or Hades will not overcome it. Amen! Titibay lang ang pundasyon mo, titibay lang ang loob mo, titibay lang ang buhay mo, oras na makilala mo ng tama si Kristo. Amen. Na sino si Kristo? Siya ay tagapagligtas spiritually, emotionally, physically, even financially. Amen. These are the concerns of people. And God, Jesus, is the Messiah. Pag kilala mo siya, I'm telling you. Sige, tuloy natin yan. Siya ang kailangan mong pundasyon. Lahat ng mag-asawa magsabi ng amen. Kahit nag-ano, huwag na kayo magtaka. Ba't hindi kayo magkasundo? In the first place, hindi mo kayo magkamag-anak. Amen. Nung magligawan kayo, 20 years old ka na. Yung isa, 24. Imagine mo, 24 anyos na yan, mayroong sariling pananaw yan. Ikaw rin, 20 anyos, mayroong sariling pananaw. At nung magsama kayo, ng sabi mo, God give me you. Gumanong ka ba, ha? Ha? Show what you feel. Gumanong ka ba, ha? Yan ka? Nung magsama na kayo, the devil give me you. Yan ka? Kasi nung magharap kayo, akala mo, God ang nagbigay. Diablo ka na. Yan ka? Kaya wag na kayong magsabi na, no? Alam mo, pag nakasama ko siya, buong-buo na ang buhay ko. Ha? Kahit yan si Aldab, magkatuluyan yan. Mayroon pa rin gera yan. Bakit? Walang perfect na relationship. Pero pag ang hindi perfectong relasyon ay nakapundasyon kay Kristo, kayang pagtiisan, kayang intindihin, kayang mahalin. Bakit? Kay Kristo nakapundasyon. Ano ba? Ha? Amen. Pahalata kayo, ha? Ganon talaga kayo. Okay, pahinga muna ngayon, ha? Pahinga, bukas ulit. Okay, so, Jesus is the strong foundation. Amen. Kaya nga po, maraming mga kasawa nag-iwalay. Why? Walang pundasyon eh. Mga pamilya, hindi matibay. Bakit? Walang pundasyon. Ngayong araw na to, simulan nyo sa family ninyo, mga kapitan, mga tatay, mga kapitan, at ang mga ilaw, mga nanay, ilawan yung kapitan, at ang mga crew, ang mga anak, tulungan ang kapitan. Amen. Ipundasyon natin ang pamilya natin sa Diyos. Amen. Para pag mayroong hindi pagkakaunawaan, biglang sabihin ng asawa, ano ba yan? Shh, honey. Ang pundasyon natin. Ay, nga pala, pasensya ka na. Nagkakaroon ng pasensyahan. Bakit? Alam natin kung sino pundasyon. Amen! Sige ba? Salamat sa palakpakan mo. After we receive the accurate revelation, pag natanggap na nga natin itong araw na ito, ano mangyayari? Ano po mangyayari? Number one, He will reveal Himself to us. Jenny, kung alam mong kilala mo si Lord, humanda ka, magpapakilala pa siya sa iyo. Amen. Amen? Amen. August, kung ngayon ang alam mo na kilala mo na siya, magpapakilala pa siya sa iyo. I'm telling you, si Kristo Jesus lang ang matalik at tapat na kaibigan. Okay, ano ba? He will build your life. Amen. Iyan, aayusin niya ang buhay mo, patitibayin niya ang buhay mo, para ano? Para ikaw ay magamit niya sa kanyang gawain. Amen? Ang sarap eh. Okay, alam mo na masarap? Yung dating buhay na wasak, yung dating buhay na mahina, nung makilala si Kristo, tumibay, gumanda, umayos, pag tinignan ng iba, anong nangyari? Ba't nagbago siya? Kasi nakilala na niya ang tunay na pundasyon. Ano pa? We become overcomers. Ito ang kailangan. Overcomers. Bakit? Ano sabi? Kahit puwersa ng impyerno, magsama-sama na, hindi mananalo sa Diyos. Anong overcomers? Overcomers of your problems. Overcomers of your sickness. Overcomers of all the challenges in life. Amen? Amen. Ang sarap yung palagi kang nananalo. Amen.
Sino rito nakaranas na matalo? Amen. Ang sama ng pakiramdam, di ba? Amen. Pero pag palagi kang panalo, ha? Sa October 18, Amen. ayusin nyo lang. Okay? Diba? May contest kasi yung mga bata sa October 18. Kiniklaim na nila, panalo na sila. Amen. Eh ako naman bilang pastor, ayoko naman kontrahin yun. Oo na rin ako. Kasi ang sarap pakiramdam, manalo. Amen. Pero pag kilala mo si Lord, manalo matalo, okay lang. Bakit? Si Kristo pa rin ang pundasyon. Amen? Kaya nga tingnan nyo ha, look at me. Pag kilala mo na si Kristo, siya ang pundasyon mo, wala nang bearing sa'yo yung manalo o matalo. Amen. Kasi sa'yo, kahit yung talo, magiging challenge sa'yo para ano, para lalong galingan sa susunod. Amen. At kung manalo ka, alam mo nanalo ka dahil kay Kristo. So ano gagawin mo? Ibabalik mo ang papurit para mahal sa Kanya. Amen. Kaya nga ang sarap pag kilala mo siya eh. Amen. Amen? Tuloy natin. What else? God's purpose of revealing Jesus. Ano ba ang purpose? Bakit na-reveal ni Lord si Jesus? May purpose yan. Okay? Ano sabi? I will give you the keys of the kingdom of heaven. Grabe, ano? Andiyan ba kayo? Amen. Dahil kilala mo na Sister Tess kung sino si Lord, ibibigay niya ng alin, ang susi. Sino rito naglo-loan ng bahay? Pero ba kayo, Robert? Nag-loan kayo ng bahay? Wala kayo na-loan? Nag-loan kayo ng bahay, di ba? Sa pag-ibig? Kailan binibigay ang susi? Pagka-take out na. Pagka Na-take out. na-take out na. Ibig sabihin nung nagbayad ka na. Opo. Ah. Pag hindi ka pa nagbayad, wala susi. Tama? Saan yung susi ginagamit? Bukas ang pintuan ng bahay, pero makapasok ka na. Hanggat hindi mo siya kilala. Look at me. Maraming Christians ngayon struggle sa kanilang Christian life. Why? Because they do not know the Lord according sa revelation ng God. Amen. Akala nila bangko, akala nila security guard, akala nila doktor o hospital, akala nila bodyguard. Mali. Pag kilala mo si Kristo ang tagapagligtas at siya lamang ang matalik at tapat na kaibigan. Amen. Ibibigay niya susi. Saan? Sa langit. Amen. Ano ba? Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Ano tatalian mo sa lupa? Tatalian sa langit. Ano ba pakawalan mo sa lupa? Papakawalan sa langit. Oh, what a blessing! Amen? Hindi, pakinggan mo to. Bago ka palis ha. Pakinggan mo. Importante to. Hinintay ko talaga to. Okay, Bira. To ensure. Ano ang purpose ito, Jenny? To ensure our everyday victory. Bakit ka binigyan ng susi? Para ikaw ay palaging makakapasok saan? Sa presensya ng Diyos. Amen. Okay? Amen. Gusto na Lord makita. Mark sa Ian, gusto ni Lord makita na victorious ka araw-araw. Amen. Okay ba to? Amen. Ayos ba to? Amen. Victory every day. Now, ano sabi? God gave the threefold ministry of the church on earth. Triple H. Para din yung makalimutan. Hindi baterya yan ha. Triple A. Una, fulfill your God-given assignment. Letter A, number 1A, assignment. Kasi mayroong kang purpose, Jenny, sa buhay na ito. Hindi ka lang mag-alaga kay Andy, mayroong purpose ang Diyos. Look at me. Kung anong dinadaanan mo ngayon, may purpose ang Diyos, may assignment ka. Amen. Ba't kailangan niyang bigyan ng susi? Ba't kailangan ka bigyan ng authority para ano? Para ma-fulfill yung assignment mo. Amen? Amen. Paano mo mapapagandang bahay kung wala kang masusi? Pasok ka sa loob ng bahay, papagandahin mo, bakit may susi ka? Are you there? Una, next. Okay? Ano sabi ng Lord? I give you authority, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I've commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Kailan ka sasamahan ng Diyos? Hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Katapos yan, pag kilala mo si Lord, di ka talaga niya iiwan. I'm sorry ha, kung meron ako mga masagasaan dito ngayong umaga, meron kang best friend. Dalawang klaseng pag-iwan. Yung kinuha na siya ni Lord, o pangalawa, talagang lumipat siya ng bahay.
Nag-uusap na kayo Facebook. At minsan, pinlock ka pa. Okay? Pero si Lord, sasamahan ka niya. Hanggang kailan? Hanggang sa dulo ng mundo. Amen! Bakit hanggang dulo ng mundo, August? Kasi gusto niya makita kang magtagumpay, ma-fulfill yung assignment mo. Okay? Next. Next A. To access God's resources and power. Pakisa sa tabi mo, access. Ano yun? I will give you the keys of the kingdom of heaven. Para sa yung susi. When we have now access to His, number one, power. May access ka sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ano pa? Favor. Ano ba? Anointing. Ano ba? Miracles. Ano ba? Blessings. Lahat na sabihin mo, may access ka na pala. Binigay sa iyo ng Jesus. Amen. Ngayon yung sabihin, masaya mabuhay. Amen. Bakit? Kilala mo si Lord. Amen. Ano pa? Pangatlo. Ito. Exercise authority. Pag sinasabing authority, kapangyarihan, otoridad. Ano po ito? Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you lose on earth will be loose in heaven. Alam nyo, matagal na ako talagang nagngingit-ngit dito eh. Tungkol saan? Itong espiritu ng kahirapan, talian nyo na yan, palayasin nyo yan, invite nyo na, i-release ng espiritu ng kasaganaan para maranasan naman natin dito. Amen. Espiritu ng kalamdaman, I bind you in the name of Jesus. And I declare, I lose the spirit of healing in Jesus' name. Are you there? Amen. Now, ito papakita ko sa inyo ha. Pwede bang umayos kayo ng konti? Ready? Ito, presko to, galing sa langit. Okay, galing kay Lord. Okay? Authority to what? To paralyze and destroy all the works of the devil and declare the glory of God on earth as it is. Lakit! Kaya mo nang paralisahin ang alin? Lahat ng gawa ng Diablo sa buhay mo. Kahit gawa ng Diablo sa pamilya mo, kaya mo nang paralisahin yan. Because you have the authority. Anong klaseng otoridad? Anong tatalihan mo sa lupa? Tatalihan sa langit. Anong pakawalan mo sa lupa? Papakawalan sa langit. Anong ibig sabihin niyang pastor? Isa-isahin ko. Kaya ka? Fresh revelations. Ano una? Saan tayo? We are on earth. Pero we receive the accurate revelation about the Lord Jesus Christ. Ulitin ko. Tayo nasa lupa, pero na-receive natin ang revelation na nakilala natin si Lord. Amen. Now, where is the devil? The devil operates in the heavenly realm. All his operations, listen to me, all his operations are subject to God's approval. Maliwanag? Saan ang Diablo? Nandyan siya sa heavenly realms. Pero ang kanyang operasyon, ang kanyang galaw, ay subject sa approval ng Diyos. Amen. Hindi makakagalaw ang Diablo hanggat hindi siya inaprubahan ng Diyos. Pastor, mayroon bang referensya? Si Job. Bago ang demonyo aatake sa buhay ng tao, nagpapaalam muna siya sa Diyos. Pwede ko bang saktan si Job? Tama, demonyo talaga, mag-isip. Pwede ko bang saktan si Job? Sabi ni Lord, sige, basta huwag ko lang patayin. Kukunin ko lang ang kanyang kayamanan. Okay, tama, demonyo mag-isip. Kapahirapin ka talaga eh. Anong sabi ng Lord? Sige, basta huwag ko lang siya saktan. Nakuha? Saan tayo? Sa lupa. Kaya nga, wala tayong kalaban-laban sa demonyo kung gagamitin lang natin ang ating sariling pamamaraan. Amen. But because we receive the revelation about Jesus, although nandito na sa lupa, tao ka, nasa lupa, pero nakatanggap ka, nakapahayagan about the Lord Jesus Christ, what happened? Yes, the devil is a spirit, may power siya, pero subject siya sa Lord. Walang gawa ang Diablo na hindi aprobado lang ng Diyos. Kasi kung ang demonyong ito, hahayaan siya ng Diyos, wawasakin niya tayong lahat. But because hindi siya pwedeng gumalaw nang hindi aprobado ng Diyos, ano mangyayari? Lahat ng atake sa atin, limitado lang. Amen. Now listen to me. Ito yung pangatlo.
God, our Father, pag sasabi mo, our Father, He is in heaven, and He is in control of everything and all things. Even the operations of the devil under the Lord. Klaro ba? Kaya nga, tingin sa akin, walang problema at ataking dumating sa'yo na magpapabagsak sa'yo. Ang tawag dyan, papatibay sa'yo yan. Bakit? Kontrolado ni Lord yan. Amen. Now, hindi pa tapos. Tuloy natin. Ito talaga nangyayari dyan. We are on earth, but we have given access and authority from God in heaven. What happened? Every time the devil attacks and harasses us, we now have the authority to destroy his plans and work. Because God is on our side. Ako ha, aatake ang diablo sa'yo, pero mayroong control galing kay Lord. Isa lang ibig sabihin itong mga kapatid. Ready na kayo? Ito talaga ibig sabihin yan. Isa lang ang ibig sabihin ng authority na ito. Sa anumang laban natin sa mundong ito, kakampi natin Diyos. Lahat ng sumampalataya na kakampi natin ng Diyos, pumalakpak, pumalakas, pumalakas. Our God is a winner forever. Hindi natatalo ang Diyos ng cancer. Hindi natatalo ang Diyos ng kahirapan. Hindi natatalo ang Diyos ng kakulangan. Dahil siya'y Diyos na mananagumpay, magpawalang hanggan. Hallelujah! Hallelujah! Ito ang kwento. Kaya nga pag kilala mo si Lord, ang sarap mabuhay. Kaya yung mga problema mo ngayon, check! Okay? Wala ka. Bakit? Mapintiyan Diyos ko. Isa lang ang ibig sabihin ng otoridad na ito. Anong klaseng otoridad yan? Sa anumang laban. Sa anumang klaseng laban meron tayo sa mundong ito. Kakampi natin ang Diyos. At ano po ang sabi ng Bible? Meron ba dyan? Kakampi natin ang Diyos at ang sabi sa Bible, where, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be? Wala! Pag-isabi sa katabi mo, wala! Wala! Ganun ba ba? Ano nakalagay? Pagkakampi natin ng Diyos, tiyak na tiyak ang ating panalo. Araw! Araw! Pag-isabi sa katabi mo, sure na sure! Okay? Sarap, di ba? Ito yung pangangaral. Ito yung message na kailangan marinig ng maraming tao. Tiyak ang victory mo everyday. Now, I'm not saying pagkatapos ng message na ito, ha! Victorious ako. May atake pa rin yan. Kasi ang demonyo, sinungaling. Mismo sarili niya, di niya na mapapaniwala. Ah, mga victorious pala kayo, ha? Sige, atake uli yan. Kaso ngayon, alam mo na. Yes! Sa pangalan ni Jesus. Wala na. Sa pangayaran dyan, no? Pag tumatake sa'yo, step test, mag-iisip na. Teka muna. Alam na nito eh. Tingin sa akin. Alam mo, ayaw ng Diablo na malaman mo yung dapat mong malaman. Kasi pag nalaman mo, lagot na siya. Salamat sa Diyos, alam na natin. Amen! Kaya pag tumatake ka sa'yo, mag-iisip na siya. Teka muna. Baka rumesbak ito. I will be in trouble. Ba, may English pa. I will be in trouble. Wag na lang. Hanggang isang araw, maranasan mo na yung Matthew 4:11. And the devil left. Ha? Ang pinakagusto na lahat, lumayas ang demonyo sa buhay natin. Amen? At ngayon, subukan mo na makatikim ka. Okay? God is with us. Kakampi natin ng Diyos. Now, in conclusion, victory can only be experienced if we receive God's accurate revelation about the Lord Jesus Christ. Maliwanag? Jenny, tingin ka, pag tama ang kapahayagang natanggap mo patungkol kay Jesus, He is your Messiah spiritually, emotionally, physically, financially, and He is a faithful and true friend. Victory every day. Amen? Now, having the accurate revelations of our Lord Jesus Christ will lead us to the following. Pakibagsak, bro. At teka, dahan-dahan, isa-isa yan eh. Ulitin mo.
Bibili na nga ako. Ayan, oh, isa-isa yan eh. Oh, oh ha? Iniretso mo eh. Okay. Ulitin mo. Oh. 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 Ba? Letter J. Pag ikaw ay merong accurate revelation about the Lord Jesus Christ, letter J, anong nakalagay? He will join us together with God as one with Him. Amen. Ikaw ha? Dahil natanggap mo na sir ang tamang kapahayagan tungkol sa Diyos, ganito na mangyayari. Ikaw ito, si Kristo ito, kayong dalawa ay isa parang lubid na magkatati kayo. Kaya pagkatati ang demonyo nag-aalaman siya, pagkatamaan si Jesus nagot siya. Amen. You are one with God. Amen. Amen. Letter E. We are established. We establish our lives on earth. Hindi na tayo yung mga tipong, hindi na tayo ganun-ganon. Establisado tayo. Bakit? Kilala na natin ang Diyos. Amen. Letter S. We are secure as out of His presence, of His power, and of His provision. Sigurado na. Bakit? Kilala natin siya. Amen. Ano mang ating karanasan? Ano sabihin natin? Lord, hirap na ako. But Lord, I believe. You said in your word. You said in your word. Ang importante, hindi sinabi ng tao. Ang importante, anong sinabi ng Diyos. At ang sinasabi ng Diyos, whether you like it or not, final at matutupad yun. Letter U. Unleash. What? Talagang unleash. Ano yung unleash, mami, sa Tagalog? Pakawalan! Ang alin? Mayroon kang power dyan. Mayroon kang power. Andyan. Amen. Problema lang, pag hindi kasi natin alam, iba yung power na nagamit natin. Okay? Pero pag alam mo ngayon, may power ka pala, mayroon kang authority, pakawalan mo. Amen. Pag-uwi ka ng bahay, kung ano yung madalas na ginagawa ng kalaban, in the name of Jesus. Amen. Yes. Amen. Maalis siya. Amen. Ilang ulit na yan, may isang beses natulog ako. Ang demonyo, pag hindi kanya kaya sa harapan, sa harap-harapan, doon pa dadalihin sa panaginip. Amen. At pag hindi kayo sa panaginip, babangungutin ka niya. Amen. Talagang tinatawag ko si Cora, hindi rin pala maririnig. Ang isip ko, gising. Di ba, magalaw mo lang isang daliri mo, di ba? Okay ka na. Wala rin, hindi ko rin magalaw. Naalala ko ito. Unleash the power. In the name. Sa isip na lang. In the name of Jesus. I cast you out, devils. Yes! Maya-maya, naigalaw ko. Ang sabi ko, you want to kill me? You cannot kill me because I will not die but live and declare what the Lord has done. Amen? Eh kung hindi ko in-unleash, di ko pinakawalan yung power, eh baka wala na ako ngayon. Amen. Amen. Pero hindi tayo pwedeng mamatay. Amen. Mabubuhay tayo. Bakit? Idideklara natin ang kapangyarihan at ang kabutihan, katapatan ng Diyos na buhay. Yan po ang blessing pag kilala mo si Lord. Last but not the least of the rest, hallelujah, it will sustain our victory until Jesus Christ returns. Ang sarap, di ba? Sustain ang victory, hindi putol-putol, sustain hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon. Hallelujah. Meron pa ba? God bless us all. Okay? I hope and pray today the Lord speak to your heart. I hope and pray that the Lord build your faith today. Ang interest ng Diyos, makilala mo lang siya. Amen. Alam mo, pag kilala mo si Lord sa kanyang pagiging Diyos, tapos na ang boxing, tapos na ang laban. Ikaw na ang tatanghaling panalo. At ang victory mo, magkawalang hanggan. Kumayo tayo lahat ngayong umaga. May I request everyone to bow down your heads, just close your eyes.